Sino ba ang nagpatayo ng Bukana Bridge, Davao City? Kaninong legacy ang Bukana Bridge? Halina't panoorin para malaman ng lahat. Panoorin ang buong video. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023. Early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila. This is one of the four major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Bakit sinapin ni BBM na sa kanyang legasiya ang proyektong ito? Panoorin ang buong video at alamin kung kaninong legasiya ang Bukana Bridge. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito. Talaga, hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan. Para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito eh, hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. Ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China. Kayo na ang humusga kung sino ang nagsasabi ng totoo. Paki-comment sa ibaba sa inyong mga komento. Maraming salamat sa inyong panunood.